Nako, talaga hong nagkawindang-windang na, sabi nga nila. Nagkasira-sira na, nagsilipa na. Ito pong mga anti-Marcos. Kasama na yung mga vlogger. Hindi nyo napansin na doon ho sa issue ng video na di umano ay may ginagawa si picture ni Pangulong Marcos yun o video ni Pangulong Marcos, fake talaga. At ngayon na magpalabas ang mga otoridad na fake yan, hindi si Pangulong Marcos, merong foreign expert nagpalabas, hindi rin yan ang ating Pangulo, ay ngayon sinisisi na po, sinisisi na ni Maharlika, yung vlogger na kabasa sa Amerikang napakarami ng kaso na libelo, ang mga kasamahan nila rito sa Pilipinas. Dahil dito pala ginawa ito at pinangalanan pang isang nagangalang Marlon na dating na-appoint na undersecretary ng PCO pero hindi naman natuloy, naging oposisyon na pala. Kamukhang-kamukha talaga yung video. Naloko na. Bakit nagkaganyan? So nagsisisihan na, sinisisi na nitong si Maharlika yung mga ibang DDS dito sa Pilipinas dahil nga ho sa sunod-sunod na kapalpakan. Di ba? Kung yung magugunita, yung ibang mga DDS nanahimik na rin ngayon, yung maiingay doon sa pagtatanggol nung pugante pa si Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ. Di ba napansin nyo, nanahimik silang bigla. Biglang nag-iba ang kailang galaw, nagkukunwaring kawang gawa, isong pampolitika dyan sa Maynila. Yung grupo ni Mocha Ozon. Biglang na-divert from Davao, walang nangyari sa kanila. Ngayon, ay biglang namumulitika at namimigay ng ayuda. Galaw pang politika na pinapaboran yung kailang amo o kasamahan na si Mocha na 3 beses na rin tumakbo sa eleksyon, hindi nananalo. Ngayon, nagbabalak yatang pumasok sa politika lokal dyan sa Manila. Doon na ngayon sila nakatuto. Dahil kontra sila doon sa mga ibang vlogger na DDS. So sila mismo ang gumawa ng sunog para sunugin ang kailang mga sarili. Sila rin ang gumawa ng kapalpakan para sila'y magkasabit-sabit. Lahat sila'y kakasuhan, may mga kaso na at iba pa. Pati yung kailang mga rally, magkakontra na. Diba? Naunang nagdeklara ang Kingdom of Jesus Christ, hindi na sila magpa-participate. Yung rally ng mga Duterte group, at yung mga nagko-cover sa kanila ng mga vlogger, nag-away-away na rin. Nagsiraan na rin. Ayaw ko na ipakita sa inyo dahil napakababaw ng kailang pinag-aawayan. Pera, credit, at kung ano-ano pang publicity lang. So, nahuhuli na natin mula sa kanilang mga sinasabi at ginagawa ang marami nilang kapalpakan. Talagang hindi sila organized. Kanya-kanyang pakulo dahil ang ambisyon tumakbo sa midterm election. Operation Pakilala sa mag-itan ng paninira sa administrasyon at kay Pangulong Marcos, kayo naman na mga followers nila at mga kababayan natin, yung iba, naniwala kayo, ginamit lang kayo. Sila ngayon nagsusuwagan na. Sila ngayon nagbabanata na. Sila ngayon nagsisilipa na. Yan ang bunga ng disorganized na galawan. Nang ibabaw sa kanila ang mga personal interest. Katulad ni Harry Roque, napakaingay sa social media at sa mga rally. Ngayon nagtatago na. Hindi na makapag-organize ng rally. Nung pinakauling rally na sa Liwasang Bonifacio, iniwan na siya ng mga audience, nagsawa na sa kanya. Ngayon, hinahanap na siya ng batas ng Kongreso at ng mga pulis. Di ba? Ganun eh. Ayoko ng pangalanan yung iba pang mga DDS na sinisisi ni Maharlika. So, ang pinanggagalingan ng mga fake news galing sa kanila. Ako ay naaawa sa mga Pilipinong kanilang supporters at followers. Nabudol talaga kayo, nalinlang kayo, napaniwala kayo na totoo ang kailang mga pinaggagawa. Ngayon, dahil nag-away-away na sila, nagsilipa na, lahat nagpapatunay ang kanilang kapalpakan. Sa isang layunin, siraan si Pangulong Marcos, pabagsakin si Pangulong Marcos,
at hindi naman naniwala ang majority ng mga Pilipino. Yung silent majority na nanatiling naniniwala sa rule of law at kapangyarihan ng Pangulo. Yung Marcos loyalists, Marcos supporters, intact yan, hindi nawawala. Yung mga sumuporta kay Inday Sara, Vice President ng 2022 na 32 million, nawala na rin yun. Nasa Marcos na. Kakaunti na yung mga taga-suporta ni Kibuloy, ng mga Duterte at ng mga vlogger na bumanat sa loob ng mahigit na 2 taon. Laban sa gobyerno, wala silang ni isa na napatunayan. Madali ang mag-akusa, pero ang pagpapatunay, ibang issue yan. Ibang level yan. Doon sila nahirapan. Araw-araw may expose, araw-araw bumabatikos, pero nang hanapan ng pagpapatunay, wala. Wala silang naipile na kaso kahit isa sa kanilang akusasyon sa mga government official. Wala rin silang napatunayan na totoo ang kailang mga sinasabi laban kay Pangulong Marcos at kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Hindi po ako tagapagsalita ng Malacanang. Walang pakialam ang Malacanang sa aking ginagawa. Ito'y aking sariling opinion, interpretation at ang aking sariling paninindigan. Dahil ako yun. Pinaninindigan ko ang aking sinasabi, observation, analysis at opinion sa nangyayari. Kayo na mga anti-Marcos, magpakita nga kayo kung anong ebidensya nyo na inyong napatunayan from day 1 until now. Di ba wala pa? Tapos ngayon, bakit kayo nag-aaway? Anong pinag-aaway nyo? Pera? Bakit kayo nagsisisihan? Dahil hindi kayo organized? Pati yung mga kandidatong gustong sumali sa national election, sa midterm election sa Mayo, nagkakanya-kanya rin. Yung iba nga dyan, hindi nga pinick up ng PDP laban ni Duterte. Akala ko maka-Duterte kayo, isasama kayo sa kampo ni Duterte. Para until na, wala Next week, filing na ng Certificate of Candidacy. Ay, nasa na yung mga DDS na di o mano'y DDS na kandidato? Bakit hindi kayo kasama doon sa General Assembly ng PDP laban? Hindi ba kayo member? Bakit hindi rin kayo sinabing kayo ay tutulungan? So, ibig sabihin, nagkanya-kanya. Naniwala kayo kay Duterte na magaling na leader at susuportahan kayo. Ngayon, naipakita niya at nakita na ninyo. Kanya-kanyang interest talaga. From day 1, sinabi ko, personal at political interest lang. Hindi man lahat ang karamihan doon sa mga anti-Marcos. At ngayon, napatunayan na natin, nagkanya-kanya na sila. Napalusot, sisihan, disorganized sila. Naubusan ba sila ng pera? Manpower, nawala talaga. Yung pera, baka nawala na rin. Yun na yung kanilang kalagayan. 2 taong mahigit pa lang yan. Hanggang 2028 pa. O saan kayo kukuha ng resources, manpower, para inyong ituloy ang inyong madilim na mga plano? Malabo na. Puro kaso ang aabutin pa ng inyong mga kasamahan. Please like sa ating mga video. Subscribe and follow sa hindi pa. Dito po sa MA Pinoy TV at yung isang channel ko, Mike Abe Opinions.